250 million yung sinunog yung hotel. Anong hotel? West Cove. Muling nag-viral ang video clip na to na kung saan isang galit na lalaki sa likod ng kamera ang harap-harapang minumura at hinahamon pa ng suntukan ang lalaking ito na nakaupo. Putang na mo. West Cove, wala ka namang court order ah. Mayabang ka lang dahil DILG ka. Hayop ka. Hindi ito simpleng away, may malalim itong pinanggalingan. 300 pamilya ang ginuto mo. Mayabang ka lang, gusto mo suntukan tayo sa labas? Sa video, kita o rinig ang emosyon ng lalaki sa likod ng kamera na si Crisostomo Chris Aquino, isang negosyante, galit, frustration at pakiramdam na inagrabyado siya. Putang na ka. Hindi galing sa gobyerno ang pera na yan. Pinaghirapan ko. Tapos susunugin nyo? Ang sinisisi niya? Power tripping at power abuse daw noong panahon ng Duterte administrasyon. Asan yung court order nyo? Pinasok nyo kami para magpasikat dun. Ninakaw nyo lang ang pondo ng Boracay. Hayop ka. Nanginginig ako sa galit. Putang ina. Sumusuntukan tayo sa labas para makaraos lang tayo. Putang ina mo. Pasensya na ha. Pero malaki atraso niyan. Hayop yan. Sige sir, okay na. Nataon lang na 50 pulis ang kasama nila sa amin eh. Sige sir. Sige sir, thank you po sir. Pasensya na. Pasensya na ha. Madalas ako rito pero At ang ugat ng lahat ang kontrobersyal na demolisyon ng kanyang West Cove Resort sa Boracay noong 2018. Puwersahan ng pinasok ng mga opisyal ng Malay LGU, DILG, DOT at mga pulis ang nakakandadong gate ng West Cove sa Boracay Island. Naabutan ng LGU na hindi pa rin matapos-tapos ang ginagawang voluntary demolition ng West Cove. Maging ang matagal ng pinapagibang viewing deck na nakatungtong sa malaking bato ay hindi pa rin ginalaw ng taga West Cove. Hindi nyo ino-honor yung aming flag tee. Tapos sasabihin nyo ngayong cancel. Cancel po yun. Hindi. Tignan nyo sa Office of the President. Nandun pa, hindi pa dinidesisyonan yan. Nagkainitan ang paghahay ng closure order. At ang lalaking nakaupo na hinahamon niya ng suntukan, siya si Epimaco Densing III. Si Densing ay isa sa mga kilalang loyalista ni former President Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng DILG noon, nagsilbi siyang Assistant Secretary at kalaunan Undersecretary na naging isa sa pangunahing mukha ng gobyerno sa pagpapatupad ng 6-month Boracay closure. Siya mismo ang nag-label sa West Cove bilang mother of all violations. Ayon sa gobyerno, napakaraming paglabag ng resort. Nasa no-build zone, walang environmental clearance, walang permits, at may structures pa sa protected rock formations. Kaya noong April 2018, isa ito sa mga unang giniba, literal na winasak, at may mga ulat pa na sinunog ang ilang bahagi habang nililinis ang lugar. Giit ng DENR, nasa lokal na pamahalaan ang kapangyarihan para ipasara o ipademolis ang resort. Bagamat ipinasara, hindi pa raw ito ipademolis. Pero para kay Aquino, hindi lang ito tungkol sa violations. Para sa kanya, biglaan ang aksyon at ang kapalit nito, kabuhayan ng daan-daang empleyado. At hindi lang siya ang naapektuhan. Noong ipasara ang Boracay ng 6 na buwan, tinawag pa nga ni Duterte ang isla na cesspool dahil sa matinding polusyon. Pero kasabay nito, tinatayang 10,000 hanggang 15,000 manggagawa ang nawalan ng kita mula sa hotel staff hanggang sa maliliit na vendor. Habang ipinagtatanggol ng gobyerno kasama si Densing na kailangan ito para sa long-term rehabilitation, marami ang nagsabing sobra ang paraan. At dito na pumasok ang mas kontrobersyal na anggulo. Ayon kay former Senator Antonio Trillanes, isang kilalang Duterte critic na siya pa nga ang nagpakulong kay Digongyo sa The Hague. Hindi lang daw environmental cleanup ang totoong dahilan. May mas malaking interes umano sa likod. Hindi ako naniniwala na environmentalist ito si Mr. Duterte. Ang suspecha ko rito, kaya nila pinapasara yung Boracay para maipasok yung mga kargamento, yung mga semento o anuman, para maitayo yung casino na yun. Yan ang suspecha ko.
But we will validate that. Ilang buwan bago ang closure, nakipagpulong si Duterte sa isang Chinese casino magnate. At ayon kay Trillanes, may provisional license na rin mula sa PAGCOR para sa isang malaking integrated casino resort sa Boracay. Diba? Kasi it doesn't make sense at all to close it. May malalim dito na agenda na ako masyadong yung coincidence eh. December, nag-courtesy call yung may-ari ng casino na yon kay Duterte. Ganda pa nung ito eh. Noong January, binigyan na agad ng franchise. Tapos, after a few weeks, nagsabi na cesspool daw ang Boracay. Tapos, ito na lahat, nagkukumahog na kung paano isasara. Kasi grabe na raw. Ang tanong, nililinis ba ang isla o nililinis ito para bigyang daan ang mas malalaking negosyo or crony Chinese gambling lord? Mariing itinanggi noon ng Malacanang ang casino plans. Pero sa kalaunan, nagbago rin ang posisyon at noong 2021, pinayagan na rin ang casino development sa Boracay. Di ba? It doesn't make sense at all. So, yun ang akin dito. May dito, may kikita na naman dito. Hanggang ngayon, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. Rehabilitation ba talaga? O may ibang agenda? At habang muling umuugong ang viral video ng suntukan, bumabalik din ang mga tanong na hindi pa rin tuluyang nasasagot. Pero kahit wala na si Digongyo sa kapangyarihan, nirecruit pa rin siya ni VP Sara Duterte para maging bahagi ng Department of Education na kung saan naging kalihim ang vice-presidente. Hinirang si Densing bilang undersecretary sa DepEd hanggang nag-resign si Fiona mula sa departamento. Pero hindi natapos ang kontrobersya doon. Noong 2024, inakusahan si Densing ng umano'y paghingi ng hanggang 18% kickback mula sa mga contractor sa DepEd infrastructure projects, isang aligasyon na mariin niyang itinanggi. That you were asking for 18% commission of the school buildings. You were asking for a commission, hindi lang yun, sinabi mo pa na yung contractor mong gagawa itong si Mr. Architect Ralph Texon. And that is the reason why, Mr. Chair, tinanggal si Mr. Densing sa DepEd. Gayunpaman, para sa maraming kritiko, paulit-ulit ang pattern. Mula Boracay demolition hanggang DepEd procurement issues, tila saan man mapunta si Densing, sumusunod ang kontrobersya. At para sa iba, mas mabigat pa ang paratang na hindi lang siya simpleng opisyal, kundi isang uri ng operator sa likod ng mga desisyong may bahid ng kapangyarihan, pabor at umano'y katiwalian sa ilalim ng Duterte Network.